mga pamangkin! Welcome to my YouTube channel! Tita Kim here! Nako, para sa lahat ng mga taong nagmo-move on, para sa lahat ng mga taong nasaktan, para sa lahat ng mga taong broken sa buhay, nako, ito po ay para sa inyo. Ang video na ito ay para sa inyo dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang salitang bakit. Bakit, Tita Kim, ang hirap mag-move on? Charot. Ayun na nga, 'di ba? Alam ninyo, kahit na hindi nyo masyadong bini-verbalize, alam kong marami sa inyo mga nagtatanong, Tita Kim, bakit ang hirap mag-move on? Mas mahirap pa siya sa bar exam, mas mahirap pa siya sa pag-graduate, mas mahirap pa siya sa ibang mga bagay. Alam nyo, ang hirap talaga kasi mag-move on. You know why? Kasi wala namang gamot sa pag-move on eh. Pwede ka bang lumaklak ng alaksan tapos bukas move on ka na? O kaya naman, lumaklak ka ng paracetamol tapos bukas okay ka na? Di ba wala naman, kahit dalhin ka pa sa emergency room, kinabukasan, nandiyan pa rin yung pain na yan. Yan ang mahirap sa moving on. Yan ang mahirap kasi kinakailangan mo talagang mag-go through the process. At may mga videos na ako on how to move on na. Ngayon, ang gusto kong itakil natin, talakayan natin is, bakit nga bang hirap mag-move on? Bakit? Anong meron sa moving on that makes it harder? Yes, na-broken ka. Yes, nasaktan ka. Mahirap na yon. But why is it hard to really move on? Bakit ba? Ano bang meron? Ano yung dagdag na mga elements? Bakit ang hirap mag-move on sa buhay? Okay, meron ako ibibigay sa inyo na 5, but that doesn't mean to say 5 lang. Pero itong 5 na ito ay ilan sa mga dahilan kung bakit ang hirap-hirap mag-move on sa pag-ibig, beshi. So, number 1 is because mayroon pang mga unsettled issues. Marami pang mga bagay na hindi natutuldukan at marami pang mga bagay na hindi na pag-uusapan. May mga unsettled issues pa. Mahirap po kasi talagang mag-move on kapag walang tuldok. Yung parang kuwit lang, kama lang, 'di ba? Ang hirap kasi parang may kasunod pa. Kaya nga ang lagi ko sanang advice sa inyo, kapag e-exit kayo sa isang relasyon, kapag tatapusin niyo yung isang relasyon, mag-usap kayo ng maayos, mag-usap kayo ng mabuti. May mga bagay man kayong hindi pinagkasunduan, may mga bagay man kayong pinag-awayan, pero mag-usap kayo. Kasi kung hindi kayo mag-uusap, mananatili yung unsettled issue na iyon. At kapag nandoon yung unsettled issue na iyon, ang hirap mag-move on. 'Di ba parang dun sa mga taong ginost, yung mga bigla na lang iniwan, yung bigla na lang hindi nagparamdam, sobrang hirap mag-move on from it. Bakit? Kasi wala kang idea kung bakit siya nawala. Wala kang idea bakit kanya iniwan. Wala kang idea kung nasa saan siya. At wala kang idea kung ano na yung kasunod na yugto ng relasyon na meron kayo. Ang hirap, 'di ba? Yun ang mahirap sa mga gino-ghost. Kasi nga, question mark hindi mo alam kung ano na yung susunod. So, mahirap po talaga mag-move on kapag may mga unsettled issues kayo. Pag sinabi namang settling the issues or kapag kailangan yung isettle yung issue, hindi naman kinakailangan na mag-agree kayo sa lahat At hindi rin naman kinakailangan na bati kayo at masaya kayo. Minsan, you just agree to disagree on something but at least you talked. Ibig sabihin nun, pwede kayong hindi magkasundo sa isang bagay pero at least nag-usap kayo at nagkasundo kayo na tapusin na yung relasyon na meron kayo. Kasi mas mahihirapan po talaga kayong mag-move on kung hindi kayo nag-usap at nag-meet sa gitna. Kung baga, bigla na lang kayo naghiwalay, bigla na lang hindi nagparamdam, 'di ba? Minsan yung iba naman, bigla na lang may jowa ng iba, bigla na lang meron ng nililigawan, bigla na lang yung isa is ng ibang bansa na, o kaya naman bigla na lang yung isa malalaman mo may pamilya na pala tapos hindi na nakapag-usap, 'di ba? Yung mga ganun ba na parang you're left hanging na hindi mo alam ano na yung kasunod. Kaya mahirap mag-move on kasi ang daming mga unsettled na issues. Halimbawa, kung gusto mong tapusin ang isang relasyon, sabihin mo na gusto mong tapusin ang isang relasyon. Kapag hindi mo na mahal ang isang tao, sabihin mong hindi mo na mahal ang isang tao. Hindi yung kung ano-ano pang mga pasakali mo, kung ano-ano pang it's not you, it's me mo, kung ano pang mga drama mo. Kapag ayaw mo na si relasyon, ayaw mo na. Kapag hindi mo na siya gusto, kapag hindi mo na siya mahal at may mahal ka ng iba, sabihin mo. Kasi that's part of settling the issues. Ibig sabihin, parte yun ng pagre-resolba ng issue na meron kayo. So that, kapag nag-break kayo, kapag naghiwalay kayo, malinaw sa inyo ang lahat. Malinaw na hindi na kita mahal kaya naghahanap na ako ng iba. Masakit man, pero yun kasi yung katotohanan. And when you are settling the issues, kapag sinisettle ninyo yung issue, oftentimes masakit talaga yun. 'Di ba? Masakit yun. Yung sasabihin sa yung hindi na kita mahal, may mahal na akong iba. Ouch, 'di ba? Para kang sinagasaan ng 3 truck. Masakit talaga yun. Pero kailangan natin marinig yung mga bagay na masasakit para manahimik tayo.
'Di ba? Natatandaan nyo ba kapag halimbawang may mga tao or may mga tao sa buhay natin na bigla na lang nakipag-break sa atin, tapos sasabihin na mag-break na tayo pero mahal pa rin kita. Ang hirap mag-move on pag ganun kasi mahal ka pa rin eh. Tapos kinakailangan yung mag-break, ang hirap mag-move on sa ganun. Kaya nga minsan, guys, kapag hindi nyo na mahal ang tao, huwag nyo nang sabihin mahal kita pero mag-break na tayo. Sabihin nyo na lang na hindi na kita mahal o kaya sabihin nyo na lang na may mas mahal na akong iba kaya mag-break na tayo. Ganun na lang, 'di ba? Mas magandang prangkahan na lang. Kaya ang hirap mag-move on kasi minsan umaasa pa yung tao sa salitang mahal kita pero ang totoo ayaw mo na siyang makasama. So, the number one reason talaga bakit ang hirap mag-move on is because ang dami pang mga bagay na hindi malinaw sa'yo. Kaya kinakailangan bago nyo tapusin ang relasyon, malinaw sa inyo bakit nyo tatapusin ang relasyon. Number 2 na rason bakit ang hirap mag-move on is because of the word betrayal. Yan. Kapag natapakan or naapakan yung tiwala mo sa taong mahal mo, ang sakit nun. Kaya ang hirap mag-move on kasi karamihan naman ang nagtatapos na relasyon, may mga factor ng betrayal. Yun bang binigay mo lahat tapos ganun yung ending. Binigay mo lahat tapos naghanap ng iba. Pinaamin mo pero hindi umamin, nagsinungaling pa. Kitang-kita mo na pero nagdadahilan pa. Ilang beses mo nang pinatawad pero yun at yun pa rin ang gagawin niya. Sabi niya hindi niya nagagawin at uulitin pa pero yun na naman kayo sa problemang yun. Yun yung word na betrayal. Yung paulit-ulit kang nagbigay ng tiwala sa isang tao pero yung tao na yun paulit-ulit din niyang tinatapakan at sinisira yung tiwalang binigay mo. That is betrayal. So, mahirap talagang mag-move on sa isang relasyon if you feel betrayed. Kapag nararamdaman mong natapakan, yung pride mo, natapakan, yung pagmamahal mo, despite of all the forgiveness na binigay mo sa isang tao. Kaya ang hirap mag-move on from cheating eh. Sa totoo lang, isa ito sa mga bagay na ang hirap talagang lagpasan. Yung kapag nagtapos yung relasyon dahil pinagpalit ka sa iba. 'Di ba? Ang sakit noon kasi lagi ko nga sinasabi, hindi lang masakit yung point na nagtapos yung relasyon ninyo. Masakit yung fact na you question your worth. Kasi hindi lang yon sa pinagpalit ka eh. Ang tanong, ba't ka pinagpalit? Ibig sabihin, pinagpalit ka kasi may better than you. And kapag pumapasok sa isip mo na may better than you, kino-question mo yung worth mo, yung halaga mo eh. Na, mahalaga ba talaga ako? Kamahal-mahal ba ako? Maganda ba talaga ako? Minahal niya ba talaga ako? Okay ba ako? Kulang ba ako? Yung mga tanong na yun, pumapasok yun sa isip mo kapag merong betrayal, kapag merong cheating. Kaya nga ang hirap mag-move on from a relationship na ang cause ay cheating o betrayal. Kasi habang nasasaktan ka dahil wala na yung taong mahal mo sa tabi mo, nahihirapan ka pang mag-move forward kasi hindi mo na makita kung sino ba talaga yung sarili mo. Hindi mo na makita kung mahalaga ka ba talaga. Minsan nakikita mo na lang na kawawa ka, kulang ka, iniwan ka kasi ganito ka. Yun na lang yung nasa isip mo. At ang hirap tanggalin nun sa isip sa totoo lang. Kapag dumating ka doon sa point na you're being cheated, na-betray yung tiwala mo, pinagpalit ka sa iba, ang hirap tanggalin nun sa puso at isip natin. But hindi ibig sabihin na mahirap, it's imposible. Alam ko that we can still recover. We can recover and be made stronger than ever. Kaya natin yun. But my point is, ang hirap mag-move forward kapag ang dahilan ng breakup ninyo is betrayal. Kaya isa yan sa mga dahilan bakit ang hirap mag-move on. Because when you're betrayed by someone, it's not just about the betrayal itself. It's about question of self-worth. Naging mahalaga ba talaga ako sa tao na to? O enough ba talaga ako sa tao na to? Baka kulang ako. At kapag dumating ka na dun sa point na kini-question mo na yung personality mo, yung identity mo, kinu-question mo na yung halaga mo, ang hirap mag-move on from that. Kasi kailangan mo i-endure yung pain na wala na yung taong mahal mo, plus kinakailangan mo pang i-recover yung self-worth mo. Number 3, why? Bakit nga ba ang hirap mag-move on? Is because of the environment. Minsan ang hirap mag-move forward kasi yung mga tao sa paligid mo at yung mga bagay sa paligid mo, they remind you of that person. 'Di ba? Lalo na kung same circle of friends kayo, 'di ba? Parehas kayo ng mga kaibigan. Tapos, syempre pag pupunta siya sa party, kailangan pumunta ka rin dahil isa lang yung friendship ninyo, circle of friends ninyo. 'Di ba ang hirap mag-move on kasi lagi mo pa rin makikita yung
taong gusto mo na sanang kalimutan. Tapos minsan nga kapitbahay mo lang. O kaya naman minsan kasama mo sa trabaho. O kaya naman kaklase mo. Lagi mo talaga siyang nakikita. Lagi mo nakakasalubong. Ang hirap mag-move on from that. O kaya naman, ang dami nyo ng mga memories sa mga lugar na pinuntahan ninyo. Parang lahat ng lugar sa city ninyo, napuntahan na ninyo, napag-data na ninyo. Kaya naman tuwing pumupunta ka na lang doon, lagi mo siyang naaalala. Kaya ang hirap mag-move on, di ba? Kaya nga, madalas, di ba, yung mga taong nag-move on, umaalis. O kaya naman, pumupunta sa mga bundok, umakyat ng bundok, di ba? Nag-me time muna. Kasi ang hirap hindi maalala yung tao doon sa mga lugar na pinuntahan ninyo. At ang hirap nakalimutan ng tao, lalo pat hindi nag-iba yung environment mo. Kaya nga, I suggest, kapag halimbawang sobrang nasaktan ka at sobrang nahihirapan ka, makakatulong sa atin minsan yung pag-change ng environment. Kasi nakakita tayo ng bago, kahit pa paano nakakalimutan natin yung tao, though nandiyan siya sa puso't isip natin, pero at least bago yung environment natin, it helps us. So mahirap talaga mag-move on kapag hindi tayo nag-change ng environment because whether we like it or not, nandiyan na sa memorya mo yung tao eh. Lalo pa if those people around you at yung mga bagay sa paligid nyo reminds you of that person you once loved. Number 4 reason bakit mahirap mag-move on from a broken relationship is because of the word system. Sistema. Kasi parte na siya ng sistema mo. O diba guys? Lalong-lalo na kapag matagal na kayo, o limbawa mga more than a year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, 20 years, and more, sobrang hirap tanggalin nun. The more na kayo ay nagkasama at naging magjowa, the more na kinakailangan mong mas mag-effort para lang makalimutan mo siya. Kasi normally, parte na sila ng sistema natin. Like, paggising natin sa umaga, di ba? Tinitext na natin ng good morning, tinatawagan na natin, sinasabihan natin ng I love you, minsan katabi pa natin sa kama, di ba? Parte na siya ng umaga natin. Tapos, sa lunch, sabay kayong kakain, magkukwentuhan kayo. Tapos, pupunta kayo sa ibang lugar kapag gabi na, after work, magdi-date kayo, kaya naman magjo-joyride kayo, ang dami nyong ginagawa together, manonood kayo ng movie, at kung ano-ano pa. Kumbaga yun, parte na yun ng sistema mo eh. Ang hirap mag-adjust kasi magkikreate ka na naman ng bagong sistema na wala na siya sa buhay mo. Ang sakit. Ang sakit, di ba? Parang ang sakit nun. Yung, meron ka ng nabuong habits eh. May nabuo ka ng sistema, may kinasanayan ka na at kasama mo lagi yung tao na yun sa nakasanayan mo. Tapos sa isang iglap, dahil wala na kayo, kinakailangan mong baguhin yung sistema mo. Kung dati may good morning ka, ngayon gigising ka na lang ng walang good morning. Kung dati may naiiyakan ka kapag may problema ka, ngayon wala na. Kung dati meron kang nakakatawanan, nakakausap, nakakasama, ngayon wala na. Kung dati meron kang pinaghahanda ng pagkain, ngayon wala na. Ang sakit, 'di ba? Kaya ang hirap mag-move on kasi yung mga taong pinapasok natin sa buhay natin, pinapasok natin sila sa ating sistema. Hindi lang sa puso, hindi lang sa isip, pinasok nila yung sistema ng buhay natin. So ang hirap kasi you have to create another system that doesn't involve them anymore. Kasi ikaw na lang yan. Ikaw na lang yan mag-isa. And number 5, bakit nga ba ang hirap mag-move on is because you are still hoping. Umaasa ka pa rin. O, diba? Real talk. May mga tao na akala mo okay lang, pero umaasa pa rin na babalikan siya. Mahirap po talaga mag-move on, guys, kapag umaasa tayong bumalik yung tao. Kaya, minsan talaga, kapag alam ninyo na wala na, tuldukan nyo na. Actually, mas okay na hindi ka na umasa eh. Kasi kapag umasa ka, tapos hindi bumalik yung tao na yun, para ka na double murder. Kung baga is, nasaktan ka na dahil iniwan ka, tapos nasaktan ka pa dahil umasa kang babalik siya. Ang sakit, 'di ba? Nasaktan ka na, umasa ka pa, tapos hindi ka pa rin binalikan. Ilang hurts na 'yun. Ilang sakit na 'yun. Kaya nga, ang lagi kong ina-advise sa inyo, kapag ang isang tao ay ayaw na sa'yo, kapag nakipag-break na sa'yo, huwag ka nang umasa. Kasi paano mawo-workout yung isang relasyon na ikaw na lang ang nagmamahal? Hindi naman pwede yun. Ano yung gagayumahin mo yung tao para lang bumalik sa'yo? Kapag sinabing ayaw na sa'yo, lalo kapag naghanap na ng iba, mag-move on ka na 101%. Diba? Bakit pa ba tayo aasa na babalik yung tao na pinagpalit tayo? At kung babalik man yung tao na yon na pinagpalit tayo sa iba is, what is your assurance na hindi niya gagawin ulit
ulit yun. Kaya bakit ka aasa uli? Bakit ka mag-hope? Bakit ka magkakaroon pa rin ng hope sa sarili mo na baka bumalik siya? Iiniwan ka na nga. Especially kung yung pag-iwan sa'yo ay pinagpalit ka sa iba. Kasi maraming rason kung bakit nagtatapos yung relasyon eh. Minsan may mga rason na valid talaga, na kailangan talagang tapusin because at that moment, it requires that your relationship needs to be stopped. Kailangan tumigil ng relasyon ninyo. May mga ganun. Pero kapag ang dahilan ng hiwalayan ninyo is because of another person na willingly pinapasok ng partner mo sa buhay ninyo, na willingly pinagpalit ka sa tao na yun, ababesh, baka naman pwedeng hindi ka na umasa. Kasi sa kakaasa natin, mas lalo tayong nasasaktan. Alam mo yun, yung break na kayo, tapos kinabukasan, ay baka bumalik pa rin siya. Tapos minsan ini-stalk mo pa, 'di ba? View mo pa rin yung my day niya. Tapos minsan binlock mo na siya pero nag-create ka pa rin ng profile para makita yung mga ginagawa niya. O kaya naman tinatanong mo sa ibang mga kaibigan, ini-stalk mo pa rin siya. Alam mo ibig sabihin nun, umaasa ka pa rin. Kasi bakit mo i-stalk yung isang tao kung hindi ka umaasa? Kasi may pakialam ka pa rin. Kaya nga kapag nagtapos na yung isang relasyon para hindi kayo mahirapan mag-move on, tapos na. Wag nang mag-stalk, wag nang i-overthink, wag nang isipin kasi sa kakaisip natin na babalik siya, mas lalo tayong nahihirapan na mag-move on. Guys, kapag kayo ay napunta doon sa point ng hiwalayan o kaya naman natapos yung relasyon na meron kayo, masakit na yun. Pero alam niyo mas masakit yung hindi ka makapag-move on. At hindi ka makapag-move on kasi itong 5 bagay na to, dinadamdam mo pa rin sa sarili mo. Kaya nga, kapag nandoon na kayo sa point na kailangan nyo na talagang mag-move on, please, magkaroon tayo ng mga tamang desisyon. And that involves settling the issues, i-settle natin yung mga issues natin. Pangalawa is, i-let go natin yung hurts and pains na meron tayo and really move forward. Kalimutan mo na yung mga tao na patawarin at kalimutan mo na yung mga tao na alam mong hindi na babalik pa sa buhay mo. Huwag kang magbigay ng pag-asa sa sarili mo dahil una sa lahat, hindi ka naman pinapaasa ng mga taong iniwan ka at pinagpalit sa iba. I know medyo masakit yung mga nasabi kong mga salita ngayon. Medyo sakit naman noon, Tita Kim. Pero minsan kailangan natin i-real talk para ma-realize natin kung ano yung katotohanan at magising tayo sa kung ano yung katotohanan so we can really move forward. So, marami pa tayong mga pag-uusapan about moving on and I hope sa next videos natin ay magkakasama pa rin tayo. By the way, pwede nga pala kayo mag-comment dito kung ano yung mga gusto niyong topic next na i-discuss natin. And thank you so much for watching my videos. Follow niyo po ako sa aking mga social media accounts. And laging tandaan, ikaw ay mahalaga at ikaw ay kamahal-mahal. Bye!